mega love shoutout, Mabsat. Ngayon naman, nandito tayo sa bahay ni Attorney Enzo Recto, mga Mabsat. Tingin tayo na medyo maiksi lang, Mabsat, no, para di naman masyadong mahaba. Alright. Sabi na grabe, nakakaduda ito sa dating 421 na ilulong. Tapos ito, 3 hours ago, natatakot ba si Bongo? Missing in action. O ano nangyari kay Bongo? Hala, bakit pa? Tingnan natin. Ano nangyari kay Bongo? O nga, tahimik siya, oh. Bongo, nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nawala? Bigla ka naging silencer. Bakit kaya? Anong kinakatakot ni Bongo? Parang naalala ko may sinabi si Trillanes. Early January. Hala. Yun na ba yun? Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Sige, tuloy. Silang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may piwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, Bakit diretso. nagpaparamdam si Bongo, mga kabsat? Bakit kaya? Bakit ang tahimik ni Bongo ngayon? Napapansin rin ba ninyo yan, mga kabunyog, mga kababayan? Tama. Napapansin din ba ninyo ang masyadong tahimik si Bongo, ano? Playtip ba? Walang imik eh. Nakakabingi ba, Walang Attorney? imik. Hindi man lang nagsasalita, hindi uma-attend sa mga Hearing. halimbawa doon sa Blue Ribbon Committee hearing, hindi uma-attend, hindi naglalabas ng reactions, Naging ganyan si Bongo nung Dati naman siya ng hindi masyadong kikipagbalikan. Sa away ng Marcos at Duterte, hindi siya masyadong pumuposisyon diyan. Pagkat siyempre Duterte siya. Pero hindi tulad na halimbawa nila Marcoleta, nila Aimee, nila Bongo, nila Bato, si Bato pa nga eh. Nung hindi pa nagtatago si Bato talagang Duterte yan. Pero si Bongo, pag may mga botohan lang na tungkol na kay Sara, tungkol kay Digong, bumoboto siya pabor sa Duterte. Pero yung makikipagbalitakan, hindi. Bakit kaya? Kaya lang ngayon, lalong hindi na nakikita. Bakit kaya? Ang tahimik ni Bongo. Ano kayang dahilan? Tingin natin dyan, alam niya na maraming issue sa kanyang lalabas. Kung makikipaglaban siya sa administrasyon, kung lalabanan niya ang administrasyon, alam niyang maraming issue sa kanya. Yung mga isinampang plunder na kaso ni dating Senador ni Trillanes, control. Kung itong si Diskaya lang ang magko-cooperate, kaya nga dinidikdik ni Senadora Risa Hontiveros si Diskaya na ilabas yung ledger ng mga projects, yung mga proyektong nahawakan nila ng mga Diskaya mula 2016 to 2022. Sigurado doon si Bongo. Kasi ito nga, public knowledge ito. Ito talagang sinapubliko ito. Na yung kumpanya ng pamilya ni Bongo, yung sa kanyang yung CLTG Builders at yung sa kanyang half-brother, Alfredo, ang daming kontratang nakuha niyan sa panahon ni Duterte. Ka-joint venture yung Diskaya. Ka-joint venture yung Diskaya. Kaya nga, alam ni Bongo na pag inimbestigahan yon, malamang marami doon lilitaw kung hindi man substandard, ghost projects. Ghost projects. Kaya medyo ayaw masyado ni Bonggong makibanggaan. Alam niya yan, pag nakibanggaan siya sa administrasyon, pag linabanan niya ng tudo ang administrasyon, malalagay siya sa alanganin. Hindi lang yan. Pag lumabas pa yung arrest warrant ng ICC, kasi hindi naman malayo na posibleng masama si Bongo sa ilalabas na arrest warrant ng ICC. Kasi nandun na si Ruy Nagarma eh. Si Ruy Nagarma, ang mga testimonya niyan, maraming alam si Ruy Nagarma tungkol sa involvement ni Bongo sa drug war ni Duterte. Lagi lang sinasabi ni Bongo na hindi naman siya involved dyan sa drug war na yan dahil hindi naman siya nasa PNP, nasa PMS daw siya noon, presidential assistant daw siya. Pero yun na nga yung papel na sinasabi ni Nagarma na papel ni Bongo eh. Sa kanya dinadaan ni Duterte yung mga instructions sa kanila kung siguro may ililiquidate. Yung mga target sa term nila, i-neutralize. Kung sila rin may ipapaabot sa presidente, kay Bongo rin sila dumadaan. At kung may ipapadalang rewards, kay Bongo rin. Kaya si Garma, dahil testigo na si Garma, nandun na sa Dahig, sa The Netherlands, si Bongo ang madidiin dyan. Alam ni Bongo yan. Posibleng lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Kaya ayaw niya na masyadong makibanggaan sa administrasyon. Nung isang araw nga, may kumakalat na picture eh. Nandun siya sa Malacanang. Iniintriga nga nun. Nakikipag-usap na ba si Bongo? Hindi malayo yan. Hindi malayo yan na gawin ni Bongo. Kaya ngayon nga sa mga issue ngayon, si Ruben Padilla pinagtatanggol si Bato, si Bongo hindi, tahimik. Dito sa mga flood control na ito, tahimik din si Bongo. Bakit ang tahimik niya?
Dahil marami dyan, posible siyang masangkot dyan. Lalo na pag inimbestigahan na yung panahon ng Duterte. At hindi malayo, pag nakasuhan siya, kulong ang labas niya katulad ni Bong Revilla. Agoy. Kaya, kumbaga si Bongo, alam niya, kapag masyado siyang naging visible na lumalaban siya sa administrasyon, maraming makukuhang mga ano sa kanya, mga kaso. Marami nang nakasampa sa kanyang kaso, hindi pa lang naaaksyonan ng ombudsman kasi ang daming kasong kinakaharap ng ombudsman ngayon. Pero kapag niresolve na yan ng ombudsman, mga plunder yun, lahat non-bailable yun. Kung hindi man yung mga local na kaso na yan, mga plunder, yung sa ICC, sa drug war. Kaya ano ito actually bilang na rin ang araw nito ni Bongo. Alam niya yan. Yan na yung nakuha nila ng pagpapagamit nila kay Duterte. Yan na yung nakuha nila. Sa bagay, nanginabang naman sila dyan. Si Bongo yumaman. Sila Bato yumaman din. Kaya lang yun na yung kapalit. Pagpapanagutin na sila ngayon. Kaya alam ni Bongo yan. Okay, nagtap na chair ka sa elections noong 2025. Pero katulad din ni Bato. Ang ilan ba si Bato? Pangatlo? Pero pangatlo ka nga. Pero ngayon nagtatago ka. At posible pa nga sa darating na mga araw, pag patuloy siyang nagtatago, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, magpa-file siya ng ethics complaint na sipain na si Bato. Ganyan din ang mangyayari kay Bongo. Kapag lumabas na ang mga arrest warrants, anong gagawin niya? Magtatago rin siya, katulad ni Labantag, katulad ni Tatong Ang, katulad ni Bato, hindi pa nga lumalabas ang arrest warrant, magtatago na. Hindi malayo yan. Yung mga ano na yan, alam ni Bongo yan. Alam ni Bongo yan. Kaya hindi siya masyadong nagpapakita. Hindi siya masyadong nagsasalita. Tahimik si Bongo. Ang lagi niya lang sinasabi, ang bisyo niya daw magserbisyo. Sino namang maniwala? Yung kunwari, pa-inosente effect siya. Pero ang dami niyang mga kinasasangkutan na mga nakawan nung panahon ni Duterte. Ang dami niyang mga kontrata ng pamilya niya na nahawakan. At hindi totoo na hindi siya sangkot sa drug war. Hindi man siya nasa pulis, nasa PNP, pero yung mga instructions ni Duterte, yung pagbibigay ng mga rewards, siya yun. Involved dyan si Bongo. Malinaw yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Attorney. Mabuhay po. Ayun yan ang maganda. Yun pala ang dahilan kung bakit takot na takot na si Bongo na magsalita. Tahimik siya. Hindi siya nagsasalita ngayon. Sir Leonardo, para na siyang si Bato, tahimik na lang. Actually, may statement kasi Bato.